suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang magandang hapon po sa atin lahat. Magandang araw. Ito na naman po inyong lingkod, Fea Nicodemus, para sa ating kwentong babae, kwentong migrante, na may pamagat na, ito ba ang kapalit? Ang storya po nito ay ang mag-asawang Vicky and Rene, na kung saan nagsusumbatan dahil sa wala silang naipon na pera. Tunghayan natin ang kwentong babae, kwentong migrante, ito sa ating Kakampi Online. Ito ba ang kapalit? Ang ama't ina ay mga haligi ng isang pamilya. Sila ang lakas at kapangyarihang sumusubaybay sa mga supling at iba pang membro ng pamilya. Sa sandaling gumuho isa man sa mga haliging ito, ay babala na at dapat harapin. Narito ang ating kasaysayan. Ito ba ang kapalit? Ikaw na ang maging Mrs. Vicky Baños, ang sosyal ng bahaging ito ng barangay. Talaga naman ha, kwentuhan lang. Tingnan mong handa. Kaya ako tumataba kapag si Vicky ang nagaan niya yung magkwentuhan eh. Bakit hindi nagagalaw ang matamis ko? Sa Makati pagaling yan, ano? Basta ibutang mo diha, kaming bahala ah. Introduction lamang ito. Oy, mga mare, sa darating na Sabado, magbe-birthday ang dalaga ko. Wow! Debut na ni Mercy. Wow. Debut? Oh! Eh di ang grande. Catering ba yan? Oy, ay, no, mga babae, ang mga regalo nyo, ha? Oo. Ayoko mabigong anak ko sa mga regalo nyo. Masarap na handa para sa mabigat na magregalo. Wise talaga to si Victoria. Ma, bakit ito lang? Walang katernong polo ko. Ako din, ma. Oh, tingnan mo nga ito. Ayoko ng kulay ng bag ko. Bakit ganun? Makaluma, wala nga sa uso. Mag-uuso ka pa, sa school ka lang ang magdi-display. Wala pa nga akong suot para sa birthday ni Wowie. Lahat ng mga kaklase kong imbitado may mga bagong damit. Naku, magsitigil nga kayo. Ang babata pa ninyo, masyado kayong maluho. Nagsalita ang hindi magarbo. Magkano ba nagastos ng mama sa dibo mo, ha? Oo nga, magkano? Inggit kayo, no, dahil pobre ang handa ninyo. Ano? Oy, magsitigil nga kayo, ha? Talaga, Pwede? Aber, ano-ano ba ang kulang sa inyo? Ilista na ninyo dahil magsishopping kami ng mga amiga ko sa Fort. Bilisan nyo, ha? At saan ka pupunta? Sa shower. May rehearsal kami sa church, di ba? Ay. Ako lang naman ang ninang doon. Bakit ganun? Talagang popular si Mama. Magnininang na naman sa kasal. Ano na naman kaya ang regalo niya?
Order na kayo. Ano pa hinihintay nyo? Magsayaw muna tayo. Ano? Mangangahoy ka pa rito sa club? Aba, bakit hindi? Ayun o, bulabugin nyo yung tenders doon sa round table. Tenders? Ano yun? Matatanda, ito naman, akala ko ba up to date ka? Di ba? Up to date in the year 1800. Ay, naku, nakakapagod. Oh, nasiyan ba kayo sa ating date? Aba, syempre naman. Tingnan mong tatlo, oh. Tulog na sa pagod at kasasayaw. Ay, alam mo, Vicky, ang bait siguro ng husband mo. Ah, super! Hanggat nagtatrabaho ang mister ko, no problem. Ang bait nun talaga. At ang mga anak ko naman, ano ba? Siyempre, sunod sa layang. O, di ba? Ayos lang. Nakakaingit ka naman, Vicky. Ihanap mo nga ako ng tulad ng asawa mo. Ay, nako, heto na. Eto ang pambayad ng taxi. Ibaba niyo ako dun sa tapat namin, ha? Surprise! Ay! Ang papa? Ah? Papa, hindi ka Oo, pa nga. nagpasabi. Hindi kami nakasalubong sa'yo sa airport. Surprise nga, kaya narito ako. Oh, ano naman kahunin nyo, ha? Hanapin nyo mga pangalan ninyo. O yan. Ang mama ninyo nasaan, ha? Wala ang mama eh. Ha? Wala. Nasaan ang mama ninyo? Umalis po siya pa. Nag-anak sa kasal sa Bulacan. Anong malay kung uuwi ka ngayon, Rene? Wala kang pasabi. Dahil gusto kong sorpresahin ng pamilya ko. Bakit? Wala na ba akong karapatang umuwi sa pamilya ko? Ha? Ganun ba yun? Pagod ako, kaya inagaan ko na magbakasyon muna. Magbabakasyon ka nang wala pa sa panahon? May problema din ang kumpanyang pinapasuhan ko, Vicky. Kaya ganun. Anong problema? Sa negosyo nila. Taas naman talaga ang panahon para makauwi sa Pinas at makapiling naman kayo. Kung bubuti ang kondisyon dito, edi hindi na muna ako mag-a-abroad. Ano ka mo, Vicky? Hindi na mag-a-abroad si Rene? Abay, bakit? Ewan ko, Nelia. Ibig sabihin, ayaw na niya magtrabaho. Ngayon pang... Nelia, ano ang sasabihin ko kay Rene? Baka paghanapan niya ako ng perang pinadadala niya. Wala ka bang naiipon? Wala. Bakit ako mag-iipon? Nasa abroad naman siya at buwan-buwan may padala siya sa akin. Victoria, ang ibig mong sabihin yan eh, kahit na konting halaga, wala ka man lang naipon? Wala. Aba, malaking disgrasya yan. Ilang beses ko naman kasing sinabi sa yung maghinay-hinay ka dyan sa paggastos mo. Saan ba dinala ang pera mo? Tinamaan ka na... Victoria! Ang dala kong pera, panggastos lamang natin. Ni 5 sentimo wala ka naipon? Saan mo dinala ang pera?
Ginastos ko! Ano? Bakit ba hinahanapan mo ako ng perang ibinibigay mo? Por Diyos por Santo naman, Vicky. Bakit? Hindi mo pinahalagahan ang pagod ko. Ha? Ang hirap ko ng kuto sa ibang bansa. Ang pagtitiis kong malayo sa inyo. Ganon? Vicky, gusto ko lang dumito muna makapiling kayo. Maipasyal ang mga anak ko. Rene, I'm sorry. Wala kang babala na uuwi ka ngayon. Sana, kahit paano... Ano? Hindi ka natutong mag-ipon o magtipid man lang. Kitang-kita ko naman ang luho ng bahay na ito eh. Ang mga gamit, ang laruan ng mga bata, ang mamahaling kasangkapan. Rene... Vicky, masyado ka naging maluho sa mga anak mo, sa mga kaibigan mo. Sana kung nagtatabi ka naman lamang para sa ating kinabukasan, di sana meron tayong pera, kahit magkano. Magkano na ang uwi ko ngayon? Eh, kung magtatagal pa pala ako dito, magugutom na ang mga bata. Rene, huwag ka nalang magagalit. Gusto mo matuwa ako? Talagang naging magastos ako. Dahil akala ko habang buhay ka na magtatrabaho doon. Maligaya ka dahil hindi na ako magbabalik dito sa Pinas para masunod ng ang gusto mo. Ganon? Ito ba ang kapalit ng papapakasakit ko? Ay, hindi naman ganon. Mas anong gagawin ko ngayon? Ha? Anong gagawin ko? Vicky, kailangan ko makausap ang mga bata. Nasaan si Narika? Sabihin na lang ang totoo, Mama. Nagastos mo ang lahat ng pera sa amin. Humingi ka na lang ng sorry sa Papa. Galit na galit siya sa akin, Rika. Hindi ko malaman kung ano ikakatwiran ko. Kung bakit naman kasi bigla-bigla na lang darating. Hindi man lang ko nakapaghanda kahit magkano sa bangko. Ibig mong sabihin, Ma, wala na talaga tayong pera? Eh, paano ang aming mga baon? Gamit, tuition sa school. Paano tayo ngayon darating na ang Pasko, Mama? Pa, aalis ka uli. Iiwan mo uli kami. Mga anak, Rika, ikaw ang nakatatanda. Sa ayaw ko man o gusto, hindi pwedeng hindi ako magtrabaho uli sa abroad. Hindi ninyo ako tinulungan mag-ipon ng pera ng malakas pang kinikita ko. Masyado kayong naging makaprecho sa mama ninyo. Sunod ang layo ninyo. Wala na. Wala na ako magagawa. Mahirap nang sisihin ang inyong mama sa ngayon. Wala na akong pwede pang sabihin sa inyong mama. At sa inyo, kundi baguhin ang klase ng pamumuhay ninyo nang sa ganon. Kahit pa paano, kung wala na akong lakas magtrabaho, meron naman tayong dudukutin kapag nangailangan tayo. Rika, anong masasabi mo? Magsalita ka. Ha? Sorry po. Hindi na po mauulit ang mga paggastos ko. Opo, Papa. Papa, huwag ka nang umalis, ha? Mga anak, alam nyo, mahal ko kayo. At hangad ko kaligayahan ninyo. Hindi ko rin matitiis ang mama ninyo. Pero huwag kayo mag-alala. Mag-iipon ako doon. At inaasahan kong pagbabalik ko, bakasyon man o permanente na, gusto kong may naiipon din kayong mga bata, ha? Anak? Mga anak? Opo, Papa. Rene, Vicky, huwag ka na magalit sa akin. Natuto na ako. Sagutin mo mga sulat ko. Huwag mo akong tikisin, ha? Vicky. Magtitipid na ako. Sumpaman.
Bumalik ka, Rene. Bumalik ka. At nang mapatunayan mo ang pagbabago ko. Ang pamilya ay dapat magkaroon ng pagkakaisa. Over 20 point. Sa pagbabalakad ng kanilang pamumuhay. Ang ama ay tinatawag na breadwinner at ang ina namay tagapamahala ng kabuhayan, manager of the house, or commander of the house. Huwag sayangin ang panahon at pagkakataong kumita ng mabuti. Maging matipid, maingat sa paggastos at pagpapasunod sa mga anak. Pahalagahan ang pagpapakasakit ng isang ama o ina na nagtatrabaho sa malayong bansa. Salamat po, hanggang sa muli. God bless. Kwentong babae, kwentong migrante. At syempre, sabi po nga sa inyo, ang pag-abroad ay pansamantala. Kaya't habang malakas, dapat tayo ay nag-iipon para sa kinabukasan. Yan po ang ating kwentong babae, kwentong migrante sa araw na ito. At sana po ay inyong nakapulutan ng aral ang ating kwentong ito. Nagsimula sa isang pangarap. Ako na po, ma'am. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa pag-ibig. May panghulog na ako sa motor. Bagong motor. Gagawa ng hakbang para mapaghandaan ng forever. At harapin ang bukas na may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na, kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng illegal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata, at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano, kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ng iyong kontrata, ha? Ingat! Not just any lab, it is a diagnostic laboratory that is at par with international standards. There are over 20 branches and more than 1,000 medical professionals and staff. It is the biggest and the leading laboratory that elevates the standards of the industry, catering to 5 million tests per year. They value constant and continuous improvement in their systems and focus on the quality of their results. Because everybody deserves high-quality healthcare.
This is the story of Rita, a 29-year-old BS Education graduate working as a customer service representative. Using social media, she was enticed by a recruiter with an overseas job opportunity. Because of her love for her family, Rita was immediately convinced to work abroad. But little did Rita know that she was already becoming a victim of human trafficking. At the airport, Rita's recruiter instructed her to pose as a tourist. She was provided false hotel bookings and a fake return ticket. Upon arrival overseas, she was taken to an unknown destination where she was forced to engage in a different job, online scamming. Rita was instructed to create fake online accounts to scam other people into investing in cryptocurrency. The same incidents were reported by hundreds of young professional Filipinos. There, they suffered both physical and mental abuse such as being whipped, electrocuted, prolonged solitary confinement without food for days, and being threatened to sell their organs or be killed. These experiences were narrated by Rita and other victim survivors rescued and repatriated who share similar fate and trauma with their employers. In response, the Interagency Council Against Trafficking, or the IACAT, has intensified its efforts to further prevent human trafficking. Originating in 2010, the Philippine government created guidelines to standardize the inspection and clearance of international-bound Filipino passengers. Its purpose is to prevent human trafficking and protect Filipinos from illegal recruitment. The guidelines also aim to capture emerging trends in the trafficking of persons. As of April 2023, the Philippine government monitored over 2,200,000 Filipino departing passengers abroad. Out of those international-bound Filipino passengers, 99.5% were cleared to depart the country. The remainder were flagged for showing fraudulent, falsified, or tampered documents, misrepresentation, or were identified to be potentially trafficked persons. Filipinos who fall victim to human trafficking such as Rita are provided by the Philippine government with repatriation, welfare assistance, psychosocial assistance, and legal assistance. Together with 11 other Filipinos, Rita was safely repatriated home by the Philippine government and now has the chance to live a normal life again. With these continued efforts against trafficking in persons, the IACAT appeals to our fellow Filipinos to rally behind our mission to combat human trafficking. This is the story of Rita, and this could be your story. Lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Yun, lagi isipin din na yung too good to be true, huwag natin papatusin kasi mapapahamak lang tayo. May mga bagay naman talaga na maganda yung income, pero siguro dumaan tayo sa tamang proseso. Yung mga permit, i-check nyo kung legal, kung approved ba siya. Ignorance to the law excuses no one. So hindi natin pwedeng sabihin na hindi namin alam. So may Google, research natin. Together, let's end human trafficking. Gabay sa paglalakbay, be smart when you depart. A reminder from the Interagency Council Against Trafficking.
Negosyo. Yan ang tingin ng mga kriminal at sindikato ng human trafficking sa mga taong gustong makawala sa kahirapan. Maayos na trabaho, malaking sahod, libreng pag-aaral. Pawang kasinungalingan. Ngayong panahon ng pandemya, marami ang nagipit na pamilya. Sinabayan pa ng sunod-sunod na malalakas na pagbagyo. Ilan sa ating mga kabarangay, walang-wala at desperado. Dito namamayagpag ang mga sindikato. Tutulong di umano, magbibigay ng trabaho, yun pala, ikukulong, aalilain, aabusuhin ng paulit-ulit, gagamitin sa krimen. Ang pinakamapait, may mga kaso pa na mismong kamag-anak o kaya'y sariling magulang pa ang nambibiktima sa kanilang mga anak. Walang sino man ang dapat makaranas ng pagdulusang ito. Papayag ka bang may mabibiktima pa sa ating mahal sa buhay? Tayong mga nasa barangay, dapat parating mapagmatyak, mapanuri at matalino upang hindi mapasukan ng mga kawatan at sindikato ang ating komunidad at ma-rescue ang nangangailangan ng saklolo. Ano ba ang dapat gawin? Una, siguraduhing mayroong maayos na mekanismo at budget upang pigilan ang human trafficking at alagaan ng mga biktima nito. Kumpleto na ba ang setup ng Barangay Vow Desk at Barangay Council for the Protection of Children? May kumpletong listahan ng residente lalo ng kababaihan at kabataan? May situationer na ba sa kababaihan at mga kabataan? May ordinansa na ba para labanan ang PIP? May hotline at social media accounts na ba ang barangay para sa sumbong ng taong bayan? Ikalawa, humanap ng kakampi. Ipakalat ang impormasyon para pigilan ang PIP. Nagsagawa na ba ng advocacy campaign sa mga CSOs, faith-based organizations, samahan ng mga kababaihan at kabataan, purok leaders, mga magulang o guardians, volunteers, at iba pa para maging kaisa laban sa PIP? May regular information drive na ba sa komunidad para mapigilan ang illegal na recruitment at PIP? Ikatlo, bantayan ang mga sumusunod na senyales ng human trafficking sa komunidad. Nakatira sa amo na ubod ng higpit, kalunos-lunos at siksikan ng tirahan. Ipinagbabawal ang pagkausap sa iba o di kaya'y scripted ang mga sagot. May takot sa muka o kaya'y marka ng pisikal na pang-aabuso. Wala o napakaliit ang sahod. Minor de edad na pinagtatrabaho o nasa prostitusyon. May kasamang iba-ibang bata na hindi naman kaanak. May nagbabahay-bahay na nangangako ng malaking halaga o sahod. Sunod-sunod ang pag-claim ng pera mula sa remittance centers. Kahit pa dumaraan tayo sa matinding pagsubok, dala ng pandemya, mga sakuna o kaguluhan, walang magiging puwang para sa mga human traffickers kung handa at tulong-tulong ang bawat komunidad. Pangunahan nating mga nasa barangay sa ating unang makita ang malasakit at pagpapahalaga sa karapatan ng ating kapwa, lalo na ang kababaihan at kabataan. Tulungan at gabayan sa pagbangon ang mga nawalan ng hanap buhay at pag-asa. Sa ganitong paraan, na ipapakita natin na bawat buhay, bata man o matanda, o kahit may kapansanan, mahalaga. Hindi tamang inegosyo ang ating kapwa-tao. Wakasan na ang trafficking in person. This is Loida. Loida came from a poor family in the province. To help her family, she agreed to take on a job as a waitress in Manila from a shady recruiter. Upon her arrival, however, instead of waitressing, she was forced to do sex acts against her will. Loida is a victim of sex trafficking, exploited with very little pay, unable to go back home due to debt and threats. This is an example of human trafficking.
sex trafficking is just one of the many forms of human trafficking. Human trafficking is illegal and is a grave violation of human rights. Over 1,000 Filipinos get trafficked every year for various purposes, holding them against their will. Loida is just one of those many victims of human trafficking in our country. Loida could be your daughter, sister, or friend. Make your move and report to the Interagency Council Against Trafficking, or IACAT, to your local government, or to any government agency for any trafficking incidents, or dial 1343. Save Loida. Save a victim. Stop human trafficking. Ang human... Okay, balik tayo sa ating programa. And of course, dyan po nagtatapos ang ating kwentong babae, kwentong migrante. At naway nakapulutan po na natin ng aral ang kwentong ito. Ito ba ang kapalit ng pag-abroad? Tandaan lang po natin lagi, ang pag-abroad ay pansamantala. So, iiwanan ko po sa inyo ang aral na ito at inyong pagmuni-munihan at tingnan kung ano ba talaga ang mga solusyon para hindi na tayo mag-abroad. Yan po ang ating kwentong babae, kwentong migrante.